Maayong buntag sa tanan. Daghang salamat sa presensya sa matag usa o sa gihapon naripay ta o madasigon ang matag mahimong madasigon ang matag usa kinabuhi tungod kay nakakita na usab ka sa imong kauban, sa imong tapad ug sa imong kuyog. Ingna nga nalipay ko. Ingna nalipay ko. Okay? So, nalimot ka ganiha, daghang salamat. Nalimot ka ganiha, ako na lang sang ipahibalo dungag sa inyo ha. Sa tanang mga young people, we would like to encourage and request you na please have acquired the parents' consent from Pastor Erich o kang Kuya Dave Brian Awa. Parents consent nga nitugot o nahibalo ang inyong gidikanan nga moapil mo sa ato ang youth camp. Kinahanglan ang ilang pangalan, signature over printed name. Nasabtan, tanan walay pili. Tanan mga young people nga moadto. Please secure a parent's consent from Pastor Erich and kang Dave Brian. So, we will not stay longer kay dunay nasabutan nga after ani katong nagdala og katong tagali mo uban og bukuyog og mutabang sa pag-andam sa toang sitaw gato tulda 10 dito sa tinaplan umanani balunan ninyo inyong mga paniudto atong mga paniudto adto ta dito sa tinaplan, especially sa mga adult atong Martes nagkasabot o nagkahisgotay nga magsimba dito na o diretsyo maniudto. I don't know kung lahos panihapon, pero pagbalo na lang mo jacket ha kay testingan po na to magkaya ba kabugnaw dito. Okay? So, we will go on, padayon ta mag-study sa Jesus Unboxed. Hapit na yun, gamay na lang kayo ni, nabiling. Mahuman na yun tayo ni. But before this, balik sa taglantaw sa katong first Sunday that we have studied, that Jesus is the true vine, abide in Him, and bear much fruit. Nagabantay mo nga katong na ay basket na siya gibutang no fruit, with fruit tayon, more fruits, tapos much fruit. We are designed, gidisenyo ta sa Ginoo nga mamunga. And do not forget na gisulti na sa John chapter 15 gikan sa verse 1 hangtod sa verse 8. Ingon siya, abide in me, then I will abide in you. Pag magpabilin kamo kanako, ug ako magpabilin kaninyo. Unya, ang saad sa Ginoo nga kung sa panahon nga magpabilin ta kay Lord, mubungag yun ta. Mamungag yun ta. Dunag yo'y bunga nga mugawas o resulta sa ato ang paghago sa pulong sa Dios. Okay? Unya, gidungaton pag yun na, pag abot atong last Sunday, si Pastor Julimer ang nagwali, di ba sa itong klase? Pila ka klaseng kasing-kasing na sige, opat. Ang sa may una, ngayon na inamduman, bahalag dili arrange. Batoon, daplin sa dalan, sampinitan, mayong yuta. I-arrange na to. Katong batoon, katong daplin sa dalan, ano sa'yo nakita ninyo? Nitobo wala. Wala, ano man. Kay gituhik sa langgam. Ang sampinit. Itong nasa sampinitan, nitobo wala. Nitubo, pero di ka pamunga, ano man. Gilamoy sa katong na sa kabatuan. What do you think? Ha? Mutubo to siya. Pero, o sige ginaya ito kasing-kasing. Gamay problema, dali kaayo mo biya.
Ato ta sa mayong yuta. Naibunga, di ba? Pila ka klase. Dato'y mga klase-klaseng bunga. O, pila to ka po? Ang unang harvest, giyungan gisulti dito na ay pila? Matthew 13, verse 32. Kapila, pila ka, ang unang harvest, inyong nahinamduman, pila? Ha? 30. Ngayon? 60. Unya? 100. Meaning to say, kung nag-abay ta kay Lord, kung nagpabilin ta kay Lord, naagit tayo bunga. Pero katong ingon 30, dili ito pasabot nga 30 ka buok. Kana bang daghan, mas daghan, mas pinakadaghan. So meaning, pag ang requirement nga sa atong pagkakristohanon, kung magpabilin lang yun ta kay Lord, mamungag yun ta. Doon nagibunga nga mo resulta sa atong pagkinabuhi. Now, pag-utahan na karon nga akong gihatag ko na itong last Wednesday sa ilaha sa music team, asa man ang imong kasing-kasing sa upat ka klase nga yuta, asa naman ang imong kasing-kasing karon. Daghan ganito bag atong pagpangutahan ni Pastor Julimer, naagid sa maayong yuta. Now, ang pangutanan nako, kung maayong yuta, pila man kabog ang imong bunga. Okay? If you will tell Jesus Christ, kung ingong ka musugid ka sa Dios, maayong yuta na gyud akong kasing-kasing, Lord. Ang pangutana sa imo ha, pila naman kabog ang imong bunga. Diba? Dayon, kung wa pa kay bunga nya, naagid sa maayong kasing-kasing, na maayong yuta ng klase ang imong kasing-kasing. Gipangandoy na ba nimo nga mamunga ka? Eh, ganuman, abay, continue ta. Sakto gyud kayo ang lesson po ni Pastor Julimer atong last Sunday, ganuman. In John chapter 15 verse 5, ingon siya, ako mao ang punuan sa paras. Kamo mao ang sanga. Kinsa daw ang punuan sa paras? Si Jesus. Kinsa ang sanga? Ha? Kita ang sanga. Ang magpabilin ka nako o sa isumpay. Kung kinsay magpabilin kang Kristo, ako diha kaniya. Unsay resulta? Siya mamunga og daghan. Sa English pa na, bear much fruit. Kisay ginahan mamunga din eh. O pag-ampo po, Lord, ipadala ko sa tao nga willing mamati ni mo, be. Ayaw, ipamugos mo hanggang galingon sa tao nga dili mamati. Kaya masakitan ka. Kunya, dili pa kayo kaanad mo adjust sa imo hanggang galingon nga. Paglantaw ni mo siya na, palagdaan. Murag di na katuuhan. Tama? Masakitan ka na. Para dali ta maka-adjust. Iyan po sa daan kay Lord, padalas ako sa tao nga willing mamati ni mo, be. Dayon, pag nakakato na ta hinahinay sa lalom nga pagtulunan sa pulong sa Dios, Lord, ipadala na po ko sa tao nga katong dili kaayo mamati ni mo, be. Hangtod nga mamati gyud siya. Hangtod nga, Lord, ipadala na ko dito sa tao nga gahi-gahi nagkasing-kasing, Lord. Hangtod nga muhumog ni sa pinaagi nako. Tungod nimo. Hinahinay. Pero ang problema, gusto ta mamunga, wala ta nangayo sa Ginoo. Wala ta nangandoy pod nga mamunga. Mao na nga, kay kon kamo bulag ka nako, wala gayud kamoy mahimo. That means to say, sa kinabuhi natong Kristohanon, bisan pag-unsaon natong hago sa atong kinabuhi, kung wala si Kristo, dili nimo masinati ang tinuod nga kinabuhing Kristohanon. Okay? Kung sa Kristohanon na tabi, dapat ito tigibuhat mga desisyon nga gibilin bitaw na ito, diha lang sa kanon ha, kami-kami lang sa, ako lang sa. Ang mahitabo na to, wala talang pabilin kang Jesus. Dayon, sa atong mga gipangbuhat, wa po siya diha.
Mao na nga sa atong mga paghago, di gyud na mo bunga. Kung doon na may resulta, ang resulta na dili maayo. In short, kana bitong kitagtaran kita matag prutas, kita matag mangga nga gi-sprayhan, no? Kitagtaran kita tag mangga nga gi-sprayhan para mamunga. Dayon, pag gawas na sa gagmay na kayo, gagmay pa kayo ang bunga. Ang sige nahimo sa nag-spray. Poston, aron nga dili kanang mabulok, dili higwanan sa manana, dili dagitol sa paniki o sa mga langgam, aron nga dili mahagbong ang bunga. Muna gitawag mapuslan ang bunga. Sa kinabuhi nato nga Kristohanon, aron nga mamunga ta og ang resulta sa atong bunga maayo, kinahanglan ang requirements magpabilin ta sa Dios. Sampulan nito, sa imong pag-eskwela, we know og ang tanang tao, labi na imong pamilya, imong mama o papa, kahit balo nga busy jud ka sa eskwelahan. Estudyante, tino dili. Ha? Busy sa eskwelahan, daghang mga requirements, daghang practice sa pilo na tuon. Basta na sa mga lakaon sa eskwelahan. But please, do not forget Jesus Christ. Oh. Nasulayan na nako ni. Kaya nahimo na po ko estudyante before, sama ninyo. Nahimo po kong trabahante, sama ninyo. Ingon ako ang mga classmate nga mag-practice ta og Domingo. Unya dili pa ko ato pastor nga time dayon. Pero hinahinay na nako nasabtan ang pagkamayo sa Dios sa akong kinabuhi. Ingon din ko sila. Dito na po ato ka time nagsugod na po ang kinaiyan ako nga di jud ko ganahan. Kanang murag mas ni kuan ba? Mas ni grabe. Kaysa una, sa wala pag dili pa ko ani nga pagtulunan, nanad na gyud kang musimba. Pero sa dihang anak ko ani nga pagtulunan, ilang tanon ko di ko kasimba. Una moingon ko sa mga classmate, pwede hapon lang ta magsimba, mag-practice. Kaya mo simba pa ko. Di moingon sila nga, dili pwede buntag jud. Kung sige, pag-practice ko ninyo, bahalag wa ko'y grado, musimba sa ko. Ako silang prangkahan ng pagkasulti. Tungod kay kinabuhi na ko ang pagsimba. The most time nga na-experience ako na pag-college na ako, wala pa may K-12 sa una. K-Tok, hinoon. Daghang mga estudyante nga na-K-Tok. Nga naman, nag-eskwila, nag-bisyo, o di, tura. Di ba? So, kuhaan po, pagka-trabante, ingon ako ang head sa office nga, kinahanglan, Domingo sa buntag imo na kong sundoon. Ang gitistingan ako, Lord, pwede, one time lang karon ni Sunday. Hapit ko madisgrasya, hapit mabangga. Ako mo'y hapit makabangga. Pagka next Sunday, nga na po akong head nga, next Sunday ha, buntag sa'yo, ako sa ipangkahan. Ma'am, I will tell you honestly, kay mutugaan makasako og tinud-anay po. Musulti mag tinud-anay. Kung karon Domingo, imo pa kong pakuhaan og Domingo buntag sa'yo, di ko nang pasimbahon, Lunes pangitag line driver. Kaya okay na, hapon na lang ko kuha, hapon. Pero pagsulti na ko siya, kanang sabay hangyo, kung ma'am, kanang Domingo, buntag, pwede, ma'am, kanang ayaw lang sa buntag, ma'am, kaya di ba yung kumpuksan, ma'am? Pangita na lang line driver pagka Lunes, ma'am. Isang tanong naman siya nga. Yan naman, bisan gani sa atong pagsulti, kinahanglan, kanang dunay bunga. Unya, we want, every one of us want a fruitful life. Gusto nato, kitang tanan ang kinabuhi nato na bunga. Mura pa na og nagtanong kag kabunggay, hangtod karon wa pagyoy sa lingsing, what do you think? Ganahan ka? Walang tao sa kabunggay? Ha? Ganahan dili. Iulan na nainitan na, wag yun sa lingsing, hangtod karon. Nagkaana man na mo kapugtod. Gikan na ingon na kataas, nagabok na. Kaluyan, namatay na lang ang kamunggay. Wag yung ganahan, no?
Ingon ana po ang kinabuhi natong Kristohanon. Sige ta og pangalagad sa Dios. Ano bang sige kag simba sa Dios. Pero lahi day ang imong motivation, lahi gyud ang bunga nga mogawas. In short, dili ka malipay. Somewhat like parehas instrumentalist. Nindot kayo lang taon, o mga ginikanan, I will tell you, ang gibati na po na ko ni kanang bisig dili tumutugtog akong anak, magpugunit ko stick. Ay, thank you Lord. Proud kay ko, bisig di mao iyang bit. Hapataka, raghapak. Mga ginikanan, malipay nga makakita sa inyo mga anak dinhi nga nagtugtog, nagkanta, mo nang giawag na mo nga usaman. Kung naay mga talento, kulit-kulit ta kada Domingo. Di pa na pwede. Diba? O di kay, dili ko, maunaw ko. Di pa unsa ka mamunga. Oh. Pero gani, og saya pang imong motive ganang nitugtog ka, kay makalikay lang ka sa labunod sa balay. Kay haron nga makalikay ka sa kasaba, o pagbatlong, o pagmaymay ni mama papa. That is a wrong motive. Sa may tabuli mo. Di ka ma-enjoy sa imong buhaton. Nasabtan. Kaya, kung gusto tag fruitful life, dunay upat kabahin nga mahimong malangkob sa ato ang kinabuhi. Ingon siya. Una, character. Lantahon gyud huna ang kinaiya sa tao. Okay? Usa sa mga panag-ingnan nga ang tao mahimong mosunod sa imuhang pagtulunan, mahitungod kang Jesus Christ, mahitungod sa kaluwasan, mahitungod pa hangtod nga mo tuon sa lalom nga pagtulunan. Unang basihan nga lantawon sa tao ang character. Kinaiya yun. Sometimes, dinhi palang daan, hagbong na ta. Anyan, ang sumo pamalandungon, we are telling in Kristohanon ko. Pero atong character, murag dili. Murag ito, for example, makita na ko silang lang, dahil makakita nilang lang, ha? Kristohanon to siya? Dito na to sa Grisig Simba? Oh. Maayo lang. What do you think? Kristohanon pramta. Oh. Murag makaulaw, no? Maapin sa atin ni Kuya Erich. Okay. Umot, kinsa na siya? May nindo, kari si JJ. Mo di, ay kay Kristohanon maganda siya. Good Christian to siya rin. Asa na siya nagsimbahan gani? Sa Grace Gospel Church. Di ba? Ingon sa atin Kuya Erich nga, bisig gamay mo ko ni Kuya Erich, munang pamati na ito, parehas na yung duha. Nakuha na to. Asa may mas nindot? Asa may maya ito nilang duha? Kitong amo, di ay kay Kristohanon na siya. Or katong isa nga, Kristohanon pa manunta. It influenced our character. Secondly, we want a fruitful life. It covers also good works. Nakainom doon mo sa gisulti ni Lord from Ephesians chapter 2 verse 8. After sa verse 8 of 9, unsay sulti sa verse 10? Kasi naka-memorize. Yan people, music team. Why naka-memorize ninyo? Mag-exam tayo, balik kay Rich. Ephesians 2 verse 10. For we are His, kay kita iyang binuhat diha kang Kristo, aron, magunsa, magbuhat og maayo. Mao na ato ang part, good works. Dayon, pagabot sa Ephesians chapter 4 verse 12. 11, 12, 13, 14. Unsay gisulti? Discipleship from the word discipline. Disiplinahon na to atong kaugalingon. Saan sa man? Sa pagsunod sa kabubuton sa Dios. Aron nga gitawag kanunay bunga ang atong kinabuhi. Unya kanang tulo, kung wala na, lisod kay nimo gawas. Loving others. Di ba?
Sige daw. Mamunga ka ato ang kinabuhi kung wala tay maayong karakter, dili pud maayo ang works, bad works ay lang makita. Dayon, wa pud tay disiplina sa atong kinabuhi. Can we practice loving others? Practice na to dili. Lisod no? Mahimo nato ng tanan kanang bugawas ang maayong kinaiya, maayong buhat, discipleship or disiplina sa pagsunod sa kabubuton sa Dios. Labaw sa tanan, ato din mapakita sa tao. Unsa man ang loving others? Kana bang ang gugma ni Kristo nga ato na sinati ila pong ma-experience pinaagi na to. Mahimo ra ng tanan kung unsa daw? Ang solution if we abide in Jesus, you will be a successful someday and have the complete joy. Kanang hingpit nga kalipay, bisan pag wala nakabot, kanang panalitan, gusto nimo ay mga kurso. Unsay kurso ganito mo lang? Nurse? Nurse, doktor. Sige, isang pala, doktor. Gusto doktor. Pero wala sa gihimong doktor sa Ginoo. Kay ang the best nga unsa man nga tawag gani the best nga giandam sa Ginoo sa iya mahimo siyang dance instructor. Mayo pud siya ni sa mo kiay. Latawa lang ninyo iyang TikTok. Diba? Follower mga po kay Juma. Ninyong tanan. Scroll ginagmay, heart ginagko. Diba? We don't know. Nalantanin mo nga successful jud ko kung mahimo kong doktor sa klase nga doktor sa kasing-kasing para kanunay na kung check-upon kung naapa ba siya din. Pero dili day may plano sa Ginoo. Kaya ang plano sa Ginoo lahi. Imo rang masabtan ang kinatibuk-an nga planos ni Lord sa imong ginabuhi kung abide. Kung sa man ang abide, ingon siya sa atong gibasa kaganiha, magpabilin. Diyan sa atong pagpabilin, ayaw kalimot sa atong giawit kaganiha. Ano sa igawit atong kaganiha? Sa chorus. Si chorus. Ha? Mag-organit na kanta. Si chorus. Kay ang Ginoo nako gamhanan. Kay ang Ginoo nako. Musa pa gyud balag makarambola. Gamhanan, masaligan, malauman. Sa pa jud? Tag-iya sa tanan. Muna nga, magpabilin ta. Actually, mga igsuon, dinhi sa kalibutan, wala gyud tay ato bisag usa. Aron nga ma-enjoy nato kung unsay giandam sa Ginoo sa atong kinabuhi. Ingon siya, ang sikreto magpabilin. Kay siya ang tag-iya sa tanan. Muna nga natay kanta itong mga how many months nila ba? Magpabilin kami kanimo. Muagi man ang problema, may kasulbaran. Way makababag bisag unsa. Sampol. Pag naghantag makita sa Facebook ng mga story nga naglalakad ako ng kilometrong daan para patungo sa paaralan. Ang para lang yun makahuman. Ikaw ka. Mabaglay ka para kay Lord? Nga? Sige na yung mga music din. Mabaglay ka mo? Gikan sa inyo ang balay padulong sa simbahan para mo-practice? Or kaha para mo limpyo sunod sa simbahan? Manilhig? Unya init pa dyan kaayo? Okay ra ka ninyo? Mabaglay ka? O na ay fellowship karong Thursday magsugod. Kaya ka inyo ka ang gikaltasan rin yung pangload para di naman mga yung pang registration kay mama. Aron makahatag ang registration niya 200 pesos kaya wag kayo sa ganito tawag ato sa release. Katong early registration.
Paglantaw naman sa lantaw sa lisari kay Rich. Hala, oy, wala man dyan. Tagasidangan kayo nag-early registration. O, di ba din na, wala problema at least. Kung pag-abot sa, dito na sa event, di na kami, mama, taga ikog 200 mabi, registration. Pero pilay ginaload ni mga nadlaw. Wala man binagload kay Jumar. Pilay ginahulog ni mo sa piso wifi. Pilay ginahulog ni mo sa boat share. O, di ba? Sa rumabot po siguro 200. Hinulog. May nagpiso ang ihulog kada adlaw. Pila ihulog pinakaubos? O 5. Sa araw. Dili na isang kaadlaw. Pila ka oras mag 5? 3 hours. After 3 hours? 5 na saan? Pila na? Jeez, unya ini fellowship mo. Di na may matong kaya Rich, kaya wala may pa-registration. Na, pero na panghulog wifi. Tama ba? O baon sa mana? Simple things. Simple yung mga bahin sa itong ginabuhi. Baon sa manta magpabilin sa Ginoo. Sa mga simpleng pamagi sa itong kinabuhi, mga young people. Kung wala ta nagpabilin niya. Dili bitaw tagabalo mo muhatag og panahon kay Lord. Because we always say, busy ko. Nakita na po na kani sa Facebook. Ingon siya, gibutang niya dito sa kadua. Ang usa, every Monday, gibutang niya dito. We are closed for 1 hour for Jesus Christ. We have Bible study. Gibutang niya nila atubangan sa ilahang tindahan. Sa ipil ko nakakita. Dayon, doon na po yung usa ka tindahan nga nakita na po na sa Facebook. From the Solid Station na to. We are closed for Sunday. We are closed every Sunday for Jesus Christ. Nagsimba mi niya. Dili man require na nga, gibutang na siya. Kanang pagdasig lang na sa to ang asaman. Kung gusto tama mo nga, pabilin ka niya. Di ba? Kung gusto ka mo sa pangihang atong karakter, aron mo nga, sa isulti ni Lord, pabilin niya. Gusto kang na good works, sa isulti ni Lord, pabilin niya. Gusto ka disiplina or discipleship, nga doon ay madungag nato, sa isulti ni Lord, pabilin niya. Aron siya o kita mamunga o daghan, dili usa, daghan. Then, paunsa na ma-experience sa matag usa? Through loving others. If we just only abide. Kaya ingon si Lord, ako mao ang punuan sa paras, kamo mao ang mga sanga. Now, ang illustration na ingon na ni. Unsay tawag kani sa? Kana. Sanga. Di ba? Pagdiri po bigas para makita ninyo na sanga. Sanga na siya. Now, kung ang sanga bulag sa punuan, unsay inyo mamati? Mugawas na eh? Dili. Tama na? Dili. Unsay may hiwa na to? Magpabilin. Ang point sa magpabilin, igo na lang tang musunod o mudawat kung unsay giandam ni Jesus Christ sa atong kinabuhi. Number 1, character, good works, and discipleship. Musunod na lang ta na. Di ba? Romans chapter 12 verse 1. Busahan iwan ko ka mga igsuon, ngay halad ang inyong kaugalingon. Good works na. Character, ang saman, unsa na character? Sample na to sa mga sa asawa o bana. As bana, higugma ang imong asawa, bisan pag di ka nitiplahan ng kape. Bisan pag ang babar, asawa, pagpailalom sa imong bana, sabit, ay pagbuog-buog, bisan pag imong bana bugo-bugo. Ano mabugo-bugo, dili kay kabalo mo latag mga plano kaumaan sa kinabuhi pa. Kay mas maayo ang asawa. By nature, kasagaran or mas daghan gyud nga mas maayo mo plano ang mga asawa. Daghan gyud or kasagaran naggalantako kay layo kay paglantaw ang mga asawa para sa kaugmaon sa
pamilya. Ang bana, manarbaho ko karon na pang kaon ay payon sa eskwela. Kasagaran karon na ang una sa bana. Talagsara kayong bana nga kanang usagwan usa kilometro ang paglantaw sa bana narataman sa 500 meters. Ang asawa to sa usa ka kilometro. Wala by nature. Dayon, ingon po sa mga anak. Character, good works, discipleship, loving others, loving our parents, brothers and sisters, unsaon daw? Children, obey your parents, unsaon pag-obey? Saan pag-obey? Saan pag-obey? Muramog ako, manghugas ng plato, pulo kabuok, puros pagid mabuak, kahilig si mamag mabuak. Ang nabalik, 5 na lang. Obey your parents. What a nice. Pulo ka po plato mabuak, at pagbalik, 5 na lang. Is that how you obey your parents? Verse 2, honor your father and mother. Muna nga mga anak, samtang pa eskwelahan mo sa inyong mga ginikanan, balusi ang ilang mga paghago. Dili man require, wa man nangandoy silang, wa man muging na ni mamag papa, kinahanglan inig eskwela nimo first honor jud ka, kay dili ko papareha mo pa eskwela, dili ka first honor. Sakto? O sige pa kayo ni mamag papa. Inig-eskwela, mga anak. Ha? Unsay gipangayo ni mamag papa inig-eskwela? Ha? Magtinarong. In short, kung si Duterte pa, yung siya nga, di ko kabalo siya. Unsay isulti ni President Duterte? Tama ng 75. Kaya mo rin ipangayo sa gobyerno. Di ba? Wala, ayaw po niyo tagayang 75. Gabilar, biya naghahago ng iyong mga magpapa. Di ba? Sa'yo kayo na umata. Mabisig lambi pa kayo. Bubangon yun. Para lang usawan. Timanon mo, bukawon mo. Isa pag yun, pakanon na, kay gilungagan na, hihaya, oy. Kami sa unay, nigbata na mo, alas 4, kami pa'y maglungag. Inigmata na mo, kaya nagtinapulan na kagahapon, kami pa'y magbugha, alas 4 na ko, o tigo magbuhak. Ali, maapil kay bughak. May siguro ikaw may masugnon. Ang point is, we want a fruitful life. It starts with our character. And it follows with good works. Third, it includes with discipleship from the word discipline. And it results with loving others. So, kung kaning sanga, putol na, dili gyud mamunga. Tama? Dayon, say may tao, kana nga sanga, wag yun ay pulos. Thinking nga, ang hunahuna sa tao nga makasimba kag Domingo, okay na, no, it's not. Kay kanang pagsimba na tag Domingo, mura na kanang nikabuk lang tas tabay ba, aron mapuno tabalik sa pulong sa Dios. Ngano man by nature, Monday to Saturday, unsay mas daghan atong ginahimo. Di ba trabaho? Igo ra ta mo basa og verse. Matig music Christian song. Usahay dili pag kita kabasa ang Bible. Usahay di patakaampo. Di ang pamation mga dili pag gyud maayo nga istorya. Di unsa man tawagan na, brain kayo ka. Pagkabot sa Sunday, kabog yun. Muna nga ayaw tulog-tulog. Wala na tulog niya. Oh, thank you, Lord. Wala na tulog. Bukawa, ha? Bukawa. Hey, son, mamunga. Mamunga. Unsay gibuhat sa sanga? Unsay gibuhat sa sanga? Unsay gibuhat sa sanga? Kanyo nakita? Gawas sa mo. Wala man ang pamunga. Unsay gibuhat sa sanga? Siya ba ang nasa yuta? Kisa man ang nasa yuta? Ang punuan. Si Jesus Christ ang nasa yuta. Aron nga ang punuan, sorry. Ang punuan na nasa yuta. Aron nga ang tanang nutrients nasa yuta. Suyupon sa punuan. O iyang ipadala sa sanga. Ang sanga, igo na lang mudala. O mubitbit sa bunga. Igo na lang tamo dala sa maayong kinaiya, maayong buhat,
pagtudlo sa pulong sa Dios, pagpakita sa gugma sa Dios. Mo na lang natong dadon. Amo na lang na ito carry out, ipakita. Hangtod nga mugawas ni. Di ba nindot kailang taon? Sometimes na kayo makita din nga mamaligya. Ani, kagmay kayo, inibit-bit bitaw ni mo na. Dami, nindot kailang taon na, bisag usa ka sanga, imong ibigin nga na, daghan kay madala. Di ba? Amo na gusto ni Lord sa itong ginabuhi. Wala pang magkana ron. Pangayon ni Lord. Lord, ining third year anniversary sa church. Bago na maabot, naabot ko'y bunga. Usalang sa Lord, ayaw sa daghan na Lord, kaya maglisod ko. Next year na po! Lord, pinatagabok din eh. Kani, estimated attendance. Pinatagabok. Butang na to mga... Ha? Butang na to 20. O, kanang tuwi ka. Ang kanang 20 ka buok. Lord, mamunga ko isa ka buok, Lord. 3 years old sa church. O, 20 times to. Ha? 20 times to, 30. Okay lang. Di ba? 40. Oh, within 3 years. Lord, 40. Oh. Katong 40 na mo, natudluan na to siya. May tungkol sa man. Kani, fruitful life, character, good works, discipline, discipleship, then loving others. 40 times to, bila? Oh. 80 within 4 years. Basta, na-practice na to ni. Abide in Jesus. So, characters will be change, mabago. Good works will be shown, makita. Discipleship, ato kang gihimo. Loving others, ilang mabati. Pabitaw na nga, ganyan na ni. Akong dasing sa matagusa. Kung wala bitaw kay talent sa pagtugtog, pag-awit, maayo ka mapahiyo. Andito lang sa kartahan, Lord. Good morning, ate. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Dito lang talingkod, ma'am mo. Di ari na pit, ma'am. Dito parang katong naulahi, ma'am. Pag napapod sila yung palingkuran. Give man na ni mo. Di man talang tao maayo mapahiyo. Parehas na ako. Bisa kung saan ako pahiyo. Kasi kung diligid, basta ko kunaw. Kunaw sa'yo, di ko maganahan. Mungutaran sa kasawa nga. Mo, gwapo ko. Ganyan siya na. Grabe po nung mga tayo ko yung wingan si Jenisela. Wingan din si Jenisel nga. Maurag yapon. Bisa kung saan ako ismail, maurag yun ni. Dami mga tao nga. Bisa tiligwan, bisa tiligwan po. Kana maayog yun mo abi-abi. Diha pa ni mong gift. So diha kay butang. Ayaw ka ulaw, ayaw ka hadlok. Kay diha imuhang gift. Then, kung na po yung lain na kita ni mo nga, kini maayon siya magpahiyom, ako isang dadon. Duha namin! Sunod tuig, to na po yung nakinitan, tulo namin! Abide in Jesus. Aron nga, kasaman, mamunga. So, ingon din siya. O, dinita, if we are abiding in Jesus Christ, atong basahon ng nakakolor yellow, sige daw. Kung bulag ta kay Jesus Christ, wala kita mahimo. Bisan pag atag na first honor ni Pastor Eric sa Bible School, pag ang among kinabuhi, bulag kang Jesus Christ, amo ang ginaiya, amo ang batasan, amo ang good, amo ang binuhatan, amo huna-huna, bulag kang Jesus Christ, patay, impas. Nakuha. So, unsay solution aning fruitful life? Abide in Jesus. Pray, Lord. Mamunga po ko. Diba? So, how? Ang gisulti niya, usa ka bagong sugo ang akong ihatag kaninyo nga kamo maghigugmaay sa usa o usa. Sama nga gihigugma kamo aron maghigugmaay usab kamo sa usag usa. How to abide in Jesus Christ? Paghigugmaay sa matag usa. Mao kini ang akong sugo nga kinahanglan maghigugmaay kamo sa usa o usa sama nga ako nahigugma kaninyo. Pag-abot sa verse 17, gi-require gyud ang akong sugo kaninyo mao kini
nga kinahanglan maghigugmay kamo sa usa ug usa. Because this is the what? Clue. Usa pa. Password. Usa pa lain. Connection. Aron mo gawas ang usa man. Fruitful life. Paghigugmay kamo. Kinahanglan yun. Pero ang problema, kung dili ta mahigugmaon sa matag usa, labaw sa Ginoo, ang atong higugmaon unsa man? Ang sige higugma na to, kung dili ta mahigugmaon sa Ginoo. Dili mo sa bola to ha, schedule na ta. Unsay schedule na to Tuesday. Dili bitaw ka mahigugmaon sa pag-attend sa kaning adult activity. Gawas kung dili na gyud nimo pwede nga dili gyud ka pwede maka-append, kinsa may maghigugma? Ha? O karon kung para sa nang gabi kay dili ka bakante gabi after ani nga batch na pa mo sunod mangita na putang lain pamaagi nga dili na sad gabi Butang na to ka og Domingo sa hapon aron nga maka-append jud ka. O Wednesday Moto hangyo si moto nga gipahipalo ni Brother Dave kagiliha nga excited pud mi makakita ninyo mga young people kay nahibaluan na mo nga wala na tay klase. Asa man ta ng Wednesday? Nahigugma ka sa Ginoo sa kalibutan. Patay. Thursday. Dili require nga mo uban mo sa Bible study, but if you want, kung bakante mo, sige uban, kuyugi. Kuyog mo ni Pastor Erich dito sa ilang Nanay Maria, and we are praying also nga makasugod na po ta og Bible study sa Velasquez family ba tanay no? Dito si magbulan na ni Pastor Erich ani, kuyugi si Kuya Erich inyo para dili mo siya magbingaw dito. O dili ba o duha ra mo ko taksa. Aron niya ang saman, dili kita makakitag higayon nga mabisi sa kalibutan. Ayun. Kung ang kalibutan nagdawat ka ninyo, hibaluy nga una akong gidumtan kay kaninyo. Panalitan, maingon mo nga, ay, schedule man, kuhaan mo ni Pastor Juman, sakit kayo! Di biganahan na niya! Kisay una ninyong biganahan? Ha? Ang Diyos. Ang di ko mabalaka. Di mo ganahan ako? Okay ako. Ganahan kaya bang ko ninyo? Di mo ganahan sa kong nao? Paano mo'y mahimo? Wag gali ko'y mahimo. Ang sa amin sa balay kay payahiyod man. Ipalitan dyan kong sa kong bisis. No, thank you Lord. Pero pagtawag sa salamin, kinahiyod-hiyod man. Yung mga magdatiwas sa kong nao ngani. Una nga, asahan ko, hindi na ko ganahan sa kong nao. No choice. Ang point na ito mga igsoon is, kung inyong, kaya na bitaw mga anak, kung inyo bitaw, isalikway ang mga pagbadlong, pagpahimangno sa inyong ginikanan, kinsa una ninyong isalikway, paayong isipon mo pamudlot. Kinsa inyo ang unang isalikway? Ang Diyos. It is Jesus Christ. Note this. Kung ingon siya, tungod ni ini, nagdumot ka ninyo ang kalibutan. Daghang tao nga dili ganahan nato. Kaya nga naman, gusto sila sa kalibutan baliktad. Baliktad. Daghan ng problema ana sa una pa sa sa Book of Romans, sa simbahan sa Corinthians, pag-abot sa Ephesians, daghan ng problema ana. Pero sa panahon nga pagipahimangnuan sila kung man ilahang gikalimtan ng kalibutan. They make always their gihimo nilang kung man busy kanunay ilahang kaugalingon kanunay sa Dios. Nga kung sa panahon makakita na sila dili mao o dili maayo, oops, palayo na sila. Kita tanga dili na maayo, palayo na.
Ayaw na ako kung saman. Ina nga, kaya na ko ni. Palayo. Pananglitan. Cellphone. Masay kasagaran mahimo sa cellphone. During gabi pabilar. Masay ginahimo nimo. Kini gabi ahang cellphone gibutang. Ahang cellphone. Way mutukan. Nga naman, naaman ko dito tapat ito ilalong sa unlan. Kaya hindi patapos. Ting! Like na yun. Basta na yung message. May pang cellphone. May pang nga libro. Bisag wala sa library. Kinapangita. Facebook. Mura ni libro nga wala sa library. Pero pirming ginapangita. Diba? Wala nga. Oh, kita ka nga dili na makaayon sa ibang cellphone. Lord, matulog ako Lord, di na sa sala Lord, dili ko sa kwarto. At least. Kunya, may mong i-alarm di, pakos ki mo ang alarm. Tibok balay makamata. Syaro. Di ba? Kunya, yung pares ako akong alarm kay kanang tugawak sa manok. Hasta si Jinwan. Papa. Makamata. And look at this. Pag naghisgot ganitag mga tao o kaning nagdumot kaning kalimutanon, ingon pa ni Rick Warren sa iyahang writings, sa iyahang libro, doon ako nagkupat ka klase sa tao nga kaning gitawag nagdumot sa tao nga nahigugma sa Dios. Upat ka klaseng tao nga nagdumot sa four kinds of people that hates us because we love Jesus. Sama ko ito pagbinisaya. Upat ka klaseng tao nga dili ganahan nato kay nahigugma ta sa Dios. Ingon siya. Number 1, kinsa man yung klase nga tao? Difficult, always contradict us. Kanunay gyud mo? Unsa man? Mao gini ang trabaho. Mubanggang. Kabaliktaran. Pinindot kay mga Philosophy. Ang sa ito bag sa mga, hindi rin na daw. Pauras mo ito pag ginawa dito. Nindot kay mga simba. Ay, nagsimba. Magay magwas sa simbahan. Mga na trabaho ng difficult people. Gusto mo nang demanding. They get what they want. Minsan, mga anak, tayo yan. Ano na rin so? Sige, mama, please ma. Papa, sige na. Pag-iagian, pag pinasweet. Pero, kung unsay gusto, o kinahanglan, makuha dayon. Doon ito. Ma, love you, ma. Yes, mama, kay mate, kay mo, sa naman po ito yun mo. Di na lang, ma, ay, wala ta, ma, I love you, lakaw na dayon. Demanding tao sahay. Sabi nyo, disappointing people. We always break promise. Sa pula na ito. O lagi, alas 7 na anak ko. Napta na lang alas 10. Padung pa ko. Di ba? Disappointing people. Di lagi taga pasakitan. Wala kitong anak ko sa gugma pasali kong mabuhay tiga pero sa bugas. This week, sometimes somewhat like sa akin kita Kristiyano, mula tayo ginani. Disappointing kind of people. Last, destructive people. Wants us to fall. Gusto na to nga, ganing klaseng mga tao, gusto nga mahagbong ta. Dayon, pinaka-worst, gusto nga buangon ta. Fall, kani mahagbong. Fool, buangon ta. Kung sa baga, ilad-ilaron rata. Hopefully, Christians, wala na sa tuwa, ha? Nga mag-ilad-ilad ta. Unya, ang natural response na to mga igsoon, aning upat ka klase sa tao, according ni Rick Warren, nga kanang nagdumot sa atuwa kay nagsunod ta kay Jesus Christ. Unsa daw? Natural response. Dali masuko. Angry.
Ikaw na pastor, o dili ko exempted ani. Masuko, masan ko. Criticize. So na criticize. Guwapa. Pero hiwig og naong. Unsupportive. Kaya para sa mga ginikanan sana, ay nag-eskwela. Sa gasto na eskwelahan na yun, kasi pagdaro. Dihang tudlo ng anak, nagdaro. Mga ito nga, 20 times to, joke lang. 30. Get even, then civil. O sa na civil, kanang naanad na. Yang ang meaning sa, ang buti pa sa matabing civil nga, sige na lang. Tapos, ingon siya, kung sa daw ni? Kung sa man siyang bitter. Katong ginapalaman sa sandwich. Butter. Bitter. Kanang sa man na, ait. Kung saan ang pagkaon na pait. Palaya. Huwag ginahan mo kaon ng palaya, no? Sa matang dili kumutan, no? Asin. Pero wala pa mong kahibalo nga, daghan kay nutrients ang palaya. Muna nga, mama, I thank God nga, gina-practice ko ni mama sa una nga, mukhaon ang palaya nga. Kumutan niya kasi, pero dili jud kaayo ingon nga, daghan. Kanang mabati, pag yun ako, ang kapait nga ninigungit. Guba yun, guba na daan, maguba ko yung tiwas. Bitter ta klase nga Kristiyano. Ang pangutana, how do I continue to love like Jesus? To love like Jesus, unsa na kapag continue nga ingon ani man ang natural na ko response kung dunay mga difficult people, demanding people, disappointing people, destructive people. Di ba? Unsa na to pag response? Ingon si Lord. Simple ra. Bisag lisod pero simple. Busa, pabilin ka mo diha sa ako gugma. Mao na yung pinakaunang requirement nga giingon ni Lord. Para ang atong natural nga response, dili masuko, dili mo criticize, dili unsupportive, dili ta bitter. Kaya bitaw ang usahay, ako gani, usahay bitter, kanang nagkitong biyahe mi, sa punta ka sa lugar, nga dili bitaw, wala ko ikuyog, ako rosa. Hindi na ako magmalab yan nga, sweet kay sa dalan, mo kalitrag magbulang na lagi mo. O, mo na bitter. Kay nasuya ka. Diba? Pero maroon nga mawala na klase nga response nga dili maayo, ingon si Lord, pabilin ka mo diha sa akong gugma. Kaya Jesus is the true vine, abide in His love. Aron nga mabungag kita. Abiding in Jesus means number 1, He is all that I need. Sorry ha, kulang na. He is all that I need. Siya rin yung itong ikinahanglan. Ano nag-iulain? Apart from Jesus Christ, huwag itirin. Ngayon, number 2, He completely satisfies. Takbawon yun niya ito kagalingon mo na nga na ako'y na-encounter yung siya nga ang iyahang anak, manager sa producers map. Dali. Ako'y na-encounter na ko sa yung sa pastor. I-pray ako nga ng pastor B. Kinang stress kayo siya, manyaman na nga, inig trabaho niya, ay inig bakasyon, ay inig Domingo, yang himuon mo. Sige na lang siya glaang. Kaysa yung una-una, ang saman, mo tayo makasatisfy sa iyang ka-stress. Na wala may sayo ka na, mabakasyon o mulaan. Pero ang tinuda na yung satisfaction, katagbawan, asa makita? In Jesus Christ na. Dayon, ingon siya, abiding in Jesus means, number 3, He is in control of my life. Mura pagsakyanan, nga ikaw nag-drive, ikaw magbuot kung kanus ano mo pakusgo ng pagdagan, ikaw magbuot kanus mo break, ikaw magbuot kanus asa mo liko. Ingon na ang kinabuhi na to. Murag parehas na nga picture. Kikisa mo na. Lantawa. Ayaw na, may bata na gila. Sakit siguro rin pa, sakit naman. Loy kayo no? Yeah. Loy, dili. Dili mo na si Jinmar. Ay, bro. Babae biya na. Kanas, may kasi si Jinmar na. Kung sa'yo nakita ninyo?
Kasi napantay niyo, gisunod na siya box. Karton ba? Din gibutangan og usay pagkatao sa iyaan, gibutangan joy. Numero sana. Kasi napantayan ninyo. Hilak naglalang yun siya. Ngano man, kay wag yun siya mahimo. Dapat inguna na itong kinabuhi. Dependent ta or kanunay tang musalig o magsalig sa Dios. Una nga, inig mula ka ko, di na ko, pakit mo na kong anak, kay pagkakita ka, kay nagsalig yun siya. Papares kay ganyan, imbis 7:30, 7:45 na anak ko din pagbago na pag-action piti, sabi Papa! Wala na, natulog. Pero pag piti sa pertahan, kabalo sa kanila ko. Dependent. Dapat ang kinabuhi na to, salig lang yun pirmi sa Diyos. That's why do not forget this. Abide in His love. Pabilin ng Diyos sa atong buhay ng Diyos. Another one. Basa na tabi. The more we experience God's love, the more we love ourselves and others in a right way. Love doon mo yung self. O, sa pula na to, sa kauras matulog. Ha? Anita. Ay, tulog ko to. Anita sa kaon. Love mo yung self in a right way, and you will also love others in a right way. Panig ka mo tanong kung Bisaya. The more. Sige na. Ay na lang. Mag-lisod mo ko. Kung imong nasinati ang gugma sa Dios, imo pong himuon, mas himuon nimo ang paghigugma sa imong kagalingon ug sa laing tao sa insakto nga pamaagi. Arita sa kaon. You love yourself. Ikaw ng doktor. Tapos, halang na inikuha mo. Crispy. Ilibutak sa suka. Halang-halang. Makapadawat sa imuha. You love yourself in a right way. Oh. Wala exempted na sa kaon. Bisan ako. Advance! Dalita sunod, mga anak. You love yourself. Pero kasige ra kag dulaan pag-abot sa exam, unsa rin ang mo pasabot sa letter F, D, I, dong. Unsa na? Fasar. Panabagi, Lord. Exam na ko karon na sige, nagbalik mo pag di ka kapasana, ayun na katawag ka, iisipan umahan na, kumusta yung exam daw nga, okay na ko. Sige na kagdula, ana. You love yourself, wag kay study. Pag ako sa exam mo, letter F, fasar. Ferting fasar wag yun. Di ba? Ingon na personally, sa kong love life. Sa una, sa ako, sorry actually, kuha na siya, nanay siya kuhaan, nanay siya, beauty the beast daw. Nanay siya kuhaan, kaning nakailalong nga, muna yung mga pangarap na ko sa buhay. Grabe mo, nili ka lang yun pwede. Siyempre, yung mukhang artistahin. Dili, pag ka nang naungag yun. Mukhang artistahin. Then, iniglantaw na ko siya na, habang buhay, magsige na lang. Ay, kagwapa dyan niya. Mga batanon, di ba? Wala inyo hanap. Ha? Mga gilig-gilig. Orang ka itong nakurintihan ba? So, again, siyempre ka nang mala-flawless of skin. Kanang smooth ka ayo, murag na ka baby lotion. Ayun. Basta wala kanang iniglakaw niya nga. Mga pangarap na. Pero kung akong gisunod akong pangarap, dili ko kakita niya. Ang point is, kung sa may gusto ipakita ni Lord, kani, basa, pabilin ka mo diha sa ako, gugma. Pag nilimit ako mabilin sa itong gugma, wala. O sige, sulti ka ganihan.
Basta tabalik, the more we experience God's love, the more we love ourselves and others in a right way. Next. Ingon siya. Kay magpabilit ta niya sa gugma ni Kristo. Ingon siya, read together with me. Total dependence on God means I will choose to obey Him everything. Kaya dili. Kaya, pag wala na to na practice ng abiding in Jesus, di gyud na to di kaya. Pero na practice na to, wala nga. Pag na-abide bitaw na to, abiding in Jesus, ikaw ba na 100% ibog yung higugmaon imong asawa? Wala ikaw ba na di gyud kami ngun pagkaw. Batian pud kay dibog daw oy. Ha? So sorry. Di gyud kami ngun sa imong asawa na. Ano to, may patong sa una nga uyang patang duha kay hindot pa kay kalataon karon ambot na lang. Ayaw. You will unsa man? You will choose to obey Him in everything. Kung nakita nimo nga sa man, gitawag kung hindi na kayo gaganahan mo lang to sa imong asawa, palitig pagpagwapa. Aron nga mugwapa po din mo ang asawa. Ikaw po asawa, kita nimo nga nagkagidlay ng salina sa imong bana, o di, sa man. Ayaw tiwa sa gising. Total dependence on God means I will choose to obey Him everything. Sunod yun sa Diyos. Muna nga mga bana, dili yun na ito binuangan na itong asawa. Ikaw po asawa, the same way. Dili po ni mo binuangan ni mong bana. Ngayon man, you will choose to obey God. Ikaw anak, imog yung tahuro ni mo hang sa man, ginikanan. Nga kung sugoon kag simple nga hugasin ng plato, sa may tabo, kumplito yung iuli ang plato. Diba? Dili gyud ingon nga, mo na nga sa balay karon mas daghan ang plato nga plastic kaysa mabuak. At least kung iisaw yung kumplito rin yun, di madugmo. Mo na nga, in total dependence on God, ang gisulti ni Lord, John 15:12. Kung saan daw? Require kinahanglan maghigugmay kamo sa usa ug usa. So, dili na unsa man. Usa tong response kay ganiha? Dili na angry, dili dali masuko, dili criticize, dili sa kanang unsupportive. Dili sa bitter. Hinuon ingon ani na ang resulta nimo nga response. Kalma lang. Diba? Relax lang. Kung na kay nadunggan nga istorya nga dili mao sakit o dili makapayo sa imo, dili makatabang sa imo. Kalma lang. Dili man ka mamatay kung ingnon kag mauta po di mo ay. Sige daw, sultihin daw mo ninyo. Mahadlopan mo. Dili man ko mamatay, di sad ko maniwang. Relax lang. Ang sunod, positive. Bisan pag unsa kadautan ang nakita nimo o naging bumong nadunggan nga dili makaayo sa imo ha. Positive. Ayaw na pataka-taka o ikaw noon, naong nimo murag bagtags na mo. Sabi no, supportive po. This is our natural response if we practice abiding in love, in His love. Caring ka. Di ka mosugot ka kanang imong tapat karon sunod Domingo wala na. Kaya sa man, gusto mo ka nga kung masinati pa niya si Jesus Christ. Tinod anay. Dayon, forgive. Akong balik ko ning forgive. Ang tinod nga forgive, kanang imog yung ikalimtan, balik totally zero. Kay lahi ng forgive kay gisulti nga I can forgive but I cannot forget. Nagsampulan ako ha, Rich, okay ra, gibugto di mo ako ang sige, tinihol man mo ako, Rich. Extension wire. Okay ra, gibugto di mo ako extension wire. Gipasaylo natin ka, pero palihog, ayaw paduhol na ko. Forgiveness na nini. Oh. Dapat tinuod anay nga meaning sa forgive. Wa man pud hinon niya gibugto. Ayaw pud ko ako lang. Makapahimulos sa tagmaya to. So, only when we abide in Jesus, can we naturally love like Jesus. Basta mo pabilin lang din in Jesus Christ,
mahimo ng natural sa ato ang kinabuhi ang pagsunod o paghigugma kang Jesus Christ o paghigugma sama kang Jesus. Why? Nga naman, ingon siya. Kining mga butanga, akong gisulti kaninyo aron ang akong kalipay. Ano sa daw? O sa ibilin kang Jesus ni Jesus Christ ato ang kalipay mo. That's why only in Jesus Christ we are satisfied. Kang Jesus Christ rin kita mahimong matagbaw. Diha kaninyo o ang inyong kalipay mo sa daw? Mahingpit. Meaning tagbaw jud ka. Marami ito ka ng tao nga uhaw kaayo din. Paimno ni mong tubig bugnaw. Pero itom nga tubig. Di, ulo sirang labas. Ang sabi niyo yung hitabo? Daot ang kidney. No. Ang problema mga igsoon, ay nga na ang nahitabo na to. Mo ni problema na to karon. Sa problema na to. Ang equation nga gihimo sa kalibutan, temporary joy is greater than complete joy. Saan ang complete joy? Baligon ako Kalipay nga hingpit. Ang equation sa kalibutan o kanang formula sa kalibutan mathematically, ingon ani na siya. Ang temporaryo nga kalipay mas grabe og dako kaysa hingpit o tinod-aray nga kalipay. Natong mga Kristohanon, baliktad, dapat anhita sa complete joy is greater than temporary joy. Dapat mas dako, mas bilinhon ning complete joy kaysa temporary nga kalipay. Parehas ani. Kailan mo kinsa ni? Wala mang naman yung pangalan niya, si Scott Rigsby. Kanitawa na, ang istorya niya, nagsakay niya sa iyang sakyanan niya, kusog buragan, kusog kayo. Dayon, nadasmagan niya sa mga kanang sabatay 16-wheelers, trailer naman o prime mover. Pagkadasmag sa iya nalagpot ni siya mga 300 meters gikan sa iyang gidasmagan. Bali na nahukas gyud siya sa iyang sakyanan. Grabe yung disgrasya. Pag mata niya, wala na iyang tail, duha ka buhok. Nalimot ko sa ngalan na natawag sa doktor sa science nga word. Kaya balo kani tilaw sa ngalan na nang limot ng duha ka buhok tail sa science, dili pungkol. Science so good. Naiter man na nalimot ko. Goal kay siya. Kay hindi siya kabubuon. Putol na iyang tail, pagpata niya gabita na goal kay siya. One time doon sa ka-Christian nga dedicated kayo pagwali o sa mga hospital. Nasunod sa iyang room. Pagsunod sa iyang room, isultihan siya nga tinuod nga kalipay o katagbawan na ara kang Jesus Christ. Dili pa siya motuo. Tapos nilakaw ang nagwali sa iya, gibilan sa libro. Wala siya choice. Kaya naman siya sa hospital, limit sa kalakaw. So nagbasa siya. Hangtod nga na-realize niya nga tinuod gyud ay ang tinuod nga kalipay o katagbawan kang Jesus Christ ra. Mao na nga siya ang pinakaunang tao nga nakadagan sa gitawag og iron triathlon. Mas taas pa na sa nga level sa kanang gitawag ordinary lang nga dagan. Siya na ang pinakaunang tao nga walay tiil, artificial lang iyang tiil nga nakahuman sa laing klaseng level, taas ng level sa triathlon. Kung sa boxing pa na siya, na sa ito yung ngalan na nago, na lightweight, na medium, heavy, di ba no? Siya na. Sa diya nga nakadagan siya, sa diya nga na-realize niya nga si Jesus Christ ang ikinanglan, ingon siya, I want to place my ordinary life in the hands of an extraordinary God. Isa, gusto na ako, ibutang na ako akong ordinaryo nga kinabuhi sa mga kamot diha sa extraordinaryo. Dili basta-basta nga Dios. So that aron He can do extraordinary things. Aron nga doon na siya mahimo nga dili basta-basta nga mga butang sa akong kinabuhi. Una nga,
Kani lisod kayo ni. Ang usa ka tawo magtahan sa iyang kinabuhi alang sa iyang mga higala. Kaya dili. Pero ang Jesus Christ, ihimo na niya. John 15:13. Pag abot sa 40, sige sulti ni Jesus Christ. Kamo akong mga higala mo nang naikanta sa Christian song nga si Israel Yoto nagkanta. Ay luto ko nagkatagod mo. I am a friend of God. I am a friend of God because He cares. So, ako higala sa Dios kay iya akong giampingan, iya akong giatiman, iya akong giamuma. Ingon ana ang higala. Dili kay higala nga saman makapadaot nimo, dili na tinuod nga higala. Kanang higala, classmate nimo nga okay ra nga damayon ka mo absent siya. Mo absent siya din apilon ka. That is not true, friend. Kung ikaw Christian, madamay ka kung mo, dili si Christian nga kuhan ha, dili ko ikaw Kristohano, madamay kung gusto jud ka mo absent. Madamay pagkaguban? No. Kung Kristohanon ka, dili po ka mga mo absent. Gawas kung parang ang Jesus Christ. Asubo ko malandongon, pag mo cutting class, maayo kay mo absent. No. Pero, pag para kay Lord, daghang balibad, busy mi sa eskwelahan, busy mi sa assignment, daghan mi tabang nurse. Pag-abot sa 15, dili na nako kamo tawgon nga mga ulipon. Kay ang ulipon wala pasayon sa gibuhat sa iyang agalon. Apan ako nagtawag kaninyo nga mga higala. Di ba higala o mga anak? Nakahibalo si mama sa inyong sekreto? Gamay. Nganong dili man kompleto. Ako na isubok mo malandungon, mas kabalo pa inyong best friend ka sa inyong mga parents. Kunya, usay tambag sa best friend niyo. May nagtambag o pang Kristohanon, o tambag nga ka ng igigan sa Ginoo. Tambag po niya sa man. Ano yun, diri ba? So, magkanang bulag mo, shot, diri ba? O, di yung salita mo. Nagdala kag motor. Na-shot yun. Na-shot sa kanal. Di ba? Kay ang tanan nga nadungog nako gikan sa akong amahan, gipahibalo nako kaninyo. Wala gisekreto si Jesus Christ ato. Kung unsay isugo sa man iyang gihatag nato. Kita pod wala tay ilimod-limod sa Dios kay kita niya tanano kay balo siya. Pagka 16. Kamo wala magpili kanako. Apan ako nagpili kaninyo. Ug nagtahas kaninyo aron manglakaw kamo ug mamunga og bunga. Unsa klase nga bunga? Mulungtad. Magpabilin. Aron nga ang bisan unsa nga inyong pangayoon mo ni nakanindot. Sa diha nga mamunga ta, sa diha nga nag-abay ta, sa diha nga nagsunod ta, naghimo ta sa gusto sa Dios. Pasa ta dire, kuyog nako gikan sa word nga aron, go. Aron nga bisan unsa nga inyong pangayoon gikan sa amahan, pinaagi sa ako ngalan. Wow! Kanindot sa atong Dios nga gialagaran. Unsa daw atong Panginoon? Ihatag sa nato. Please, isure lang po, sigurado ka sa imong ipangayo nga unsa man kanang gamiton nimo para sa Dios. Ayaw nang makapadaot nimo. Somewhat like ingon kang Lord, unsa man akong bana Lord, lagan kayo dili mo tag sa balay. O karon, gi-stroke sa Ginoo, pug nara sa balay. Puyo, mabali po Lord, di note naman Lord, di naman ikalakaw. O isure. Isure kung sigurado Lord, nata ko'y gusto pa ngayon nimo. Kanang makatabang magamit ko na para sa imo Nangayog kag motor, unya imong isakay-sakay sa imong motor, chicks. Impas. Di ba? Gusto ka maka-eskwela, pero wala nimo tarungan mo ang pag-eskwela. Tama? Ihatag na ni Lord imong kurso, organisasyon no? Ihatag ka ni Lord, ngayon kag motor, pero imong una-una. Chicks. Chicks.
Inig agi sa chicks, inig makaagabay ng chicks. Pistito pag mo sirbato mapapap call. Ato lang masabtan kining gitawag nga bisan sa inyong pangayoon gikan sa Ama. We will understand this if basa balik. Only when we abide in Jesus can we naturally love like Jesus. Basta mo abide na ta kay Lord, masabtan na to kung sa mahibaluan na to kung sa atong pangayoon. Kaya true Jesus is the true vine. Abide in His love. Magpabilin ng kita sa atong buhing Diyos. Please bow down our heads and let us pray. Lord God, salamat sa imong pagkamayo sa among kinabuhi. Salamat Ginoo nga ikaw ang punuan sa amo ang kinabuhi ug kami nahimong sanga. Imo ming gitawag nga higala o Dios. Usahay Lord, lantaw na mo murag lisod ang pagsunod sa imong gusto. Pero giandam na dai nimo tanan Ginoo, igo na lang namong sundon og subayon. Wala na mi laing buhaton Ginoo. We will just obey and follow. Sunod lang din Ginoo kung unsay giandam nimo. Lord, I pray. We pray. Iampo po digsoon sa imong gilingkuran nga makasunod ta sa gusto sa Dios, sa kabubuton sa Dios. Nga pag-abot sa panahon mahimong mabungahon ang atong kinabuhi. Una sa ato ang character, good works, discipleship, and loving others. That everyone could see, ang tanan nga makakita sa atong kinabuhi, they will identify ilang mahibaluan o mailahan nga kita mga anak ni Kristo. Kita mga nag-alagad ni Kristo. Kita nakadawat sa kaluwasan ni Kristo. Kita nakasinati sa gugma ni Kristo. Ila po nang masinati pinaagi sa atong kinabuhi. Lord, we pray nga sa pagpadayon na mo sa mong kinabuhi, wala pa man minamong ang karon, pero pag-abot sa tulo ka tuig, 4-5 hangtod sa imo paming gamiton, hangtod nga doon na pa may ginhawa nining kalibutan. Use our lives and teach us Lord and remind us always nga magpabilin lang yun minimo aron nga dili ang kalibutan mao'y magpahimulos sa among kinabuhi. Kung dili Ginoo unsay naa dinhi sa kalibutan nga imong gihatag kanamo, amo kining pahimuslan para nimo. Thank you Lord God sa among kinabuhi. Amo ning pahimuslan para nimo. Thank you Lord God sa church. Amo ning pahimuslan nimo. Thank you Father God sa mga schedule from Tuesday down to Saturday. Amo ning pahimuslan nimo. Pag-eskwela among pahimuslan nimo. Tanan nga naa namo Dios. Amo ning pahimuslan. Tagamtamon ang kalipay ug ang tinud-anay nga kalipay para nimo. Thank you Lord God. May you bless every one of us in Jesus name. Amen.